Kahanda po ang buong pamahalaan, national and local, kasama ang kapulisan, Department of Transportation at lahat, local government unit, tungkol po dito sa Semana Santa. Yung mga pag-uwi sa mga probinsya, vice versa, kung saan manggagaling ang mga Pilipino. Galing sa abroad, patungo ng Pilipinas, or nasa Visayas, papunta ng Mindanao, Mindanao, Visayas, papunta ng Luzon, Luzon, taga Mindanao, mga ganun ang galawan. Nakahanda po ang lahat ng mga pier, airport, mga bus terminal, at ang lahat po ng mga seguridad. Kasama na dyan ang galawan ng Marina, Philippine Coast Guard, Philippine Authority, Philippine Port Authority, at iba pa. Tinitiyak po ng pamahalaan, okay, ang proteksyon at maayos na pagbibiyahe, paglalakbay ng hindi lang daan, baka milyong Pilipino. Dahil mula nga po ng Miyerkules Santo hanggang Sunday ay iikot at magtutungo sa kung saan probinsya o maging abroad ang ating mga kababayan. Ingat lang po kayo. Ngayon pa lang sinasabi na ng pamahalaang nakahanda. Walang holiday ang lahat ng kinaukulan para pangalagaan ang ating mga pier, ang mga nagbibiyahe sa barko, sa aeroplano at yung byland sa mga bus terminal o pribadong sasakyan na maghahatid sundo. Katunayan, nagbigay nga ng special permit pa ang ating pamahalaan para doon sa mga sakyang gustong maghatid sundo ng mga pasahero patungo ng mga probinsya. Ang gandang paghahanda nito. Congratulations sa Office of the President, mga Cabinet Secretary, PNP, Military, Coast Guard, lahat para ho maisalba at matulungan at malayang paglalakbay. Ingat lang po kayo. Siguro ito na rin ang pagkakataon, advice ko na rin po bilang mamahayag at bilang political blogger, ito na rin siguro yung pagkakataon na mapag-usapan nyo habang nagkikipag-banding-banding kayo sa inyong mga membro ng pamilya. Sino ba ang iboboto natin sa mga kandidato sa national and local position? Kasi po, iilang araw na lang eleksyon na. Hindi masamang kayo magkonsulta, magtanong, makialam, alamin ano ba ang nagawa ng kandidatong ito, ano ba ang magagawa nito, ano ba ang kakayanan nito. Yung pakikipag-ugnayan, communication sa bawat kaibigan, membro ng pamilya, malaking tulong po yan. Pero huwag kayong papadala, huwag kayong papagamit. Dahil ako'y naniniwala until now at sa lahat ng ating political exercise, exclusive na karapatan ng botante kung sino ang kanyang gustong iboto. Huwag padikta dahil nabayaran, huwag padikta dahil may utang na loob. Hindi po yun ang basihan. Kailangan suriin, may kakayanan ba sila? Wala. Yun ang importante. Paalala lang po Sige, habang kayo ay nakikipagkainan, yung iba dyan nakikipag-inuman pa, yung iba dyan ay talagang banding-banding, kung ano-ano, mas maganda po ang pagkonsulta. Malaking tulong yan kahit pa paano. Samantala, kayo naman po mga overseas Filipino workers na nagsimula na hong bumoto kasi advance voting kayo mula nung at 13, April 13, natatagal hanggang isang buwan yan, hanggang 12 talaga, araw ng eleksyon. So, congratulations doon sa mga nakaboto na. Sana naging tama ang inyong pagdesisyon. Doon sa mga boboto pa, maging maingat. Katunayan, pati ang Malacanang ay meron ding paalaala at pagrespeto sa mga overseas Filipino workers. Pakinggan natin ang sinasabi ni Yosek Castro, ang Undersecretary ng PCO. Abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan, at mga leader na makabayan. Also, Yusek, for the... So, napakalinaw po nun. Sinasabi ni Undersecretary Claire Castro, kailangan talagang yung pagkakatiwalaan natin, hindi yung magiging traidor pagkatapos ng eleksyon, hindi yung mang-iiwan pagkatapos ng eleksyon. Baka mamaya kandidato ni Pangulong Marcos ngayong mag-ieleksyon, pero pagkatapos ng eleksyon hindi natin pagkakatiwalaan kasi kumakaliwa, kumakanan.
walang direksyon. Mayroong kandidatong ganun, naggagamitan lang. Kaya nga sinasabi ko, hindi masamang magpalit or mag-adapt ng ibang kandidatong kapanipaniwala at katanggap-tanggap ng mga Pilipino na may prinsipyo, si Pangulong Marcos. Pero kung hindi, bumoto pa rin tayo. Kayong mga overseas Filipino workers, ang inyong iboboto ay ang for national position, 12 senador. Kung gusto nyo punuin yan, nasa inyo. Kung hindi nyo mapuno, karapatan po ninyo. At isang party list. Isa lang, ha? Isang party list. Pangalan ng organisasyon ng party list ang iboboto nyo. At 12 senador. Pero pwedeng 8 lang, pwedeng 6 lang, kung ilan lang ang gusto nyo. Ganun lang po yun. Okay? Maging maingat. Suriin natin. Dahil kayong mga overseas Filipino workers, mga butanteng nasa abroad, kasama kayo sa paghubog, kasama kayo sa pagdiskobre ng mga taong merong prinsipyo, paninindigan at pagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Hindi yung politikong o kandidato at politikong puro politika na lang, puro personal interest lang, puro interest lang nila. Hindi yung interest ng gobyerno at hindi rin interest ng nakakaraming Pilipino, especially kayong mga overseas Filipino workers. So, congratulations and good luck sa inyong mga plano. Pagpili, o yung iba naman nakaboto na, sana po tama binoto nyo. Kasi inulitin ko, April 13 hanggang May 12 ang pagboto ng absentee voting. Yung mga overseas Filipino workers or mga Pilipino nasa abroad. Ayan. Okay? Dahil nga po ay mag-Holy Week, so kailangan po ay tayo ay magmuni-muni. Sana magbago na. Sana maging bukas na ang kaisipan ng mga makasarili, makapili. Sana bukas na rin ang kaisipan nila na puro lang pangsarili ang galaw. Sana buksan din ang kailang kaisipan na ayaw tumulong sa pamahalaan at ayaw sumunod sa mga batas. Ang kanilang batas at kanilang gusto ay kung ano ang gustong mangyari at ano ang gustong pabor lang sa kanila. Hindi ganon. Sana magbago po kayo. Suportahan natin ang ating gobyerno. Magkaisa tayo. Higit sa lahat ay huwag makalimot sa ating Panginoong lumikha sa ating lahat. Okay? Hindi po yung puro pera lang, puro kapangyarihan lang. Hindi po kailangan yun. Kailangan din huwag tayong makalimot sa lumikha sa ating lahat. Kung ano man po ang meron na pinagkaloob sa atin, ano mga blessing meron sa inyo, pasalamatan. At aayon lagi sa batas at tamang galaw, palagay ko magiging mas mabunga at positibo pa. Okay? Maraming challenge tayo. Mag-ieleksyon, magkakaroon ng trial, yung mga kinasuhan, marami pang dapat gawin. Problemang kalamidad, nandyan pa rin. Problemang pagkain at iba pa, nandyan pa rin. So, kailangan sabayan natin yan ng tamang paggalaw. Yung sumunod tayo sa mga policy at mga batas, ala tayong problema. Wala kayong problema. At nakatulong na kayo ng malaki. Pero kung manatili kayong pasaway, nanggugulo, kung ano ng inyong mga agenda para sa inyong interes, hindi yan nakakatulong sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, at pangkalahatan sa mga Pilipino. Kaya, congratulations sa lahat na may balak magbago or gustong magbago na sumunod sa mga policy at pagandang programa ng gobyerno. Itigil ang mga makasariling galaw. Hindi ba? Please like and share ng ating video. Mga video ko po dito sa MA Pinoy TV at siyempre doon sa kabila, Mike Abe Opinions. Mga channel po na magiging daan para sa pagpapaliwanag natin ng mga bagay na dapat ay kapulutan ng aral at direksyon ng buhay ng bawat Pilipino.